Magandang araw mga kalupa. Malapit na tayo magpatanim. Actually yung ating linang plastado na. Ayan o, malikod ko. Planchado na yan. Isprayan na lang ng pamatay ng kuhol para sa preparasyon ng transplanting. At magpapabunot tayo sa siguro maka-4 na araw pa. Kasi mag-i-spray pa nga ng pangkuhol bago pa tayo magpabunot. Kailangan kasi bago magpabunot ipatay na yung ating mga kuhol para kapag nabunot na kagaya ng procedure na ginagawa natin, ikakalat na yung punla. Kaya mag-spray muna tayo ng pangkuhol. Yan, preparado na tayo para sa pagpapa-spray ng ating pamatay kuhol. At ang punla naman natin ito sa likuran ko. Ayan ang ating hybrid seed na ipinunla nung nakaraang magti 20 days. Ito na siya. Sa oras na ito ay binangko na natin ng tubig yan. Halos 2 linggo na. Halos o ganun. Halos 2 linggo na siyang babad ng tubig para babad na babad. At yan ay sa ngayon iitsahan ko pa siya ng abono para pag binunot sa ka-4 na araw ay madaling bunutin, para kasi ang abono kasi pampaalsa ng ugat. Malambot na siya pero padadaliin pa uli natin na pabunot siya para hindi talaga magkaroon ng damage yung puno ng ating punla na itatransplant. Kasi iba pa rin yung hinalbot siya ng kamay tapos medyo may pwersa. Samantalang kung madali siyang nabunot ay medyo yung ating punla ay walang galos, walang sugat, at tuloy-tuloy yung kanyang pagsibol pag na-transplant natin sa ating linang. Actually ang katabi ko rito ay halos tapos na. Ayan, halos berde na lahat. Nakikita nyo ba sa likuran ko? Yung nakikita nyo maputi na nakabangko yung tubig, yan na lang yung sa akin. Sa area na ito halos lahat. Medyo huli tayo kasi nga itong aking area ay labak, mababang lugar, kaya lagi tayong tumatiming na medyo yung mga katabi ay nag-aampat na ng tubig para at least yung tubig doon sa aking mismong mababang area ay mabawasan ko pa para sa pagpapa-spray nga ng mga insecticide na kagaya ng pangkuhol. So hindi naman masyadong kahulihan. Delay lang tayo ng mga araw. Katatapos din lang nila delay lang tayo ng mga 4-5 araw ganun. Sabay-sabay rin kami mag-aani rito. Yun ang importante. Yung pagiging sabay-sabay para ang insekto at mga maninira ng halamang palay ay maiwasan. Dahil kung hindi ay marami din ng problema kapag hindi sabay-sabay ang pagtatanim. Naroon yung daga, naroon yung mga insektong maninira, yung mga atangyang kapag nagbubunga na ay dumarayo kapag ikaw ay solo. Kaya kailangan na synchronized farming talaga sa isang area. Pakikita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin, pati yung pagpapaabuno natin. At sa susunod ay ang ipakikita ko sa inyo pati ay ang ating pagpapabunot ng punlang ito na itatransplant natin sa linang na ating tataniman o tatalukan o uubuan. Salitang lokal dito sa aming lugar. So oras na to mga kalupa, ito na yung ating punla na itatransplant sa ika-4 na araw. Ito yan, halos humigit kumulang 10 pulgada na, o maaaring mas mataas pa doon sa kung yung pati yung taas ng dahon ni ating i-rate pa. Pero yun ang kailangan dahil nga ng mababang lugar itong aking pagtatamnan, kaya medyo mataas-taas yung klase ng punla. Bukod sa ron, maganda yung sikad ng pagkakaabuno natin noong nakaraan, kaya maganda rin yung talab ng abuno. At sa ngayon nga ay ipapalo up natin siya ng pampaalsa ng ugat. Ayan hindi naman gaano karamihan, ganyan lang, patitikimin lang natin siya ng abuno para yung ugat niya ay umalsa at nang mas mabilis nating mabunot yung hybrid na ito.
Ayan, urea. Pero tikim lang. Kasi hindi naman kailangan sobra, baka masyadong lumambot yung puno habang binubunot, madidisgrasya din. Madali din siyang malalantot kumbaga, o kaya masugat. Kaya kailangan patikim lang para lang ugat ay umalsa at mabunot ng maayos, madali, nang hindi naman ganun katagal bunutin. Dahil mahal din ang pabunot ng hybrid seed. Kaya kailangan may sistema para mas mabilis siyang bunutin. At ipakikita ko sa inyo yung aktual na pagpapabunot natin sa susunod na mga araw. Ito nga kalupa, nagpapabunot na tayo. At sa tingin ko katamtaman lang yung dumating nating mga magbubunot. Kasi kung masyado namang marami ay mag-aagawan. Kapag ganun, magmamadali ng pagbunot at yung ating punla ay hindi maiingatan. Kaya okay lang na ganito. Maghapon naman silang magbubunot at sigurado ko naman kaya nilang tapusin ito sa katamtamang taong ito. At ipakikita ko sa inyo yung aktual na pagbunot ng ating mga magbubunot ng punla. Ito, ganito bumubunot mga kalupa ang ating mga kababayan. Hop. Shout out muna. Shout out muna sa ating mga magbubunot. Magandang umaga. Maraming salamat. Merry Christmas. Ganyan po. Ganyan po yung klase ng pagbubunot natin. Ganyan kasimple. Pero medyo mahirap pambunutin yan dahil sobrang lambot at napakahaba ng ugat ng ating binubunot. Po, ganito po kahaba ang ugat ng binubunot ng ating mga magbubunot. Kaya medyo mabigat-bigat bunutin. Buti na lang binigyan natin siya ng pampaalsa kahit papano ng ugat. Kaya medyo gumaan. Ayan mga kalupa. At bukas, yung binunot nilang yan, itatanim na natin sa kabuuang linang na ating nilinis na. Sa ngayon ay maghapon pa itong pagtsatsagang bunutin ng ating mga napakiusapang magbubunot para maitanim na dito sa linis ng linang na preparado na para pagsalina ng ating punla. Magandang araw.